Magandang araw sa lahat ng ating masugid na tagapakinig at taga-subaybay dito sa EDOX-DC, kung saan ang balita ay malinaw, makabuluhan at walang paligoy-ligoy. Ngayong August 3, 2025, hatid natin ang pinaka-latest at kumpirmadong update ukol sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, isang isyong matagal nang sinusubaybayan ng buong bayan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Mga kababayan, ito na ang opisyal. Pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ng pagpapaliban ng 2025 BSKE sa darating na Agosto 12, 2025 sa ganap na alas 2 ng hapon. Yes, you heard it right. Ang halalang nakatakda sana sa Disyembre 1, 2025 ay opisyal na ilipat sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 kapag ito'y tuluyang malagdaan. Ayon sa Malacanang, ito ay bahagi ng hangaring mapalakas ang lokal na pamahalaan at mapalawig ang termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Dagdag pa rito, kasama sa panukala ang pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials mula sa dating 3 taon, gawin na itong 4 na taon. Ang tanong ngayon, paano ito makakapekto sa serbisyo, sa pamamahala at sa accountability ng ating mga opisyal? Pag-usapan natin yan sa mga susunod nating episodes. Samantala, kahit may nakabinbing pagpapaliban, tuloy ang trabaho ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi sila hihinto sa paghahanda. Ngayong buwan ng Agosto, nagsisimula na ang Nationwide Register Anywhere program simula kahapon, Agosto 1 hanggang Agosto 10, kung saan inaasahan nilang makapagtala ng 1 milyong bagong botante. Kaya sa ating mga kabataan at first-time voters, ito na ang pagkakataon ninyo. May mga satellite registration areas na bukas sa buong bansa, pati sa mga malls, LGU offices at ilang universidad. Ngayon, mahalagang pag-isipan natin, ano ang implikasyon ng pagpapaliban na ito? May mga nagsasabing isa itong taktikal na hakbang upang makabuo ng mas malakas na lokal na base ng kapangyarihan, habang ang iba naman ay nangangambang baka ito'y magamit upang i-delay ang accountability o paghahatol sa mga lokal na abusadong opisyal. Totoo bang ito'y bahagi ng mas malaking political maneuvering? Tulad ng sinasabi ng ilang analyst, baka raw ito ay konektado sa mga darating na pambansang isyu gaya ng 2028 elections. Abangan ang mga susunod na developments. Una, ang pirma ni Pangulong Marcos sa Agosto 12. Pangalawa, ang magiging reaksyon ng oposisyon at mga civic groups. At syempre, ang timeline ng bagong voters registration na inaasahan sa pagtatapos ng 2025 o sa simula ng 2026. Dito sa EDOX-DC, babantayan natin ito araw-araw. Sa aking pananaw, ito ang mga implikasyon. First, legal and constitutional implications. Democracy deferred. Ang desisyon ay pagpaliban ang barangay at sangguniang kabataang elections mula Disyembre 2025 hanggang Nobyembre 2026 ay hindi lang pagbabago sa kalendaryo. Ito ay isang seryosong tanong sa demokrasya. Sa ilalim ng konstitusyon, ang regular na halalan ay mahahalagang mekanismo para sa pananagutan at partisipasyon ng mga mamamayan. Ang pagpapaliban nito ay epektibong nagpapalawig ng termino ng mga opisyal na hindi inihalal para sa pinalawig na termino, na nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa pag-agaw ng kapangyarihan at paghina ng lehitimong halalan. Bagamat may kapangyarihan ang Kongreso na gumawa ng batas para sa pagpapalawig ng termino, ang paulit-ulit na pagpapaliban na ito 2016, 2018, 2020, 2023 at ngayon 2025
ay nagsisilbing bumuo ng isang sistematikong pagguho ng mga prosesong demokratiko sa komunidad. Ito ba ay nagiging pamantayan na? Second, political motives. Tactical or practical. Ikinatwiran ng mga taga-suporta na ito ay isang hakbang para makatipid at maging mas epektibo na nagpapahintulot sa gobyerno na ilipat ang mga pundo mula sa madalas na halalan patungo sa mga serbisyong panlipunan. Gayunpaman, napapansin ng mga kritiko na ito ay maginhawang nagpapalakas sa mga lokal na dinastiyang pampolitika na nagbibigay sa mga kaalyado ng mga pambansang leader ng mas maraming oras upang patatagin ang kanilang impluensya. Nangyayari ito sa panahong tahimik na nagaganap ang pambansang pagbabago sa politika na may mga mata sa halalan ng 2028. Kaya dapat itanong, ito ba ay isang pag-aayos lang sa schedule o isang maniobra para pagsamahin ang kapangyarihan? Third, what about the voters? Silence again? Ang pagpapaliban ay nagkakait sa mga first-time voter, lalo na sa mga kabataan, sa ilalim ng sistema ng sangguniang kabataan ng pagkakataong makilahok sa totoong demokratikong partisipasyon. Ang Register Anywhere program, Agosto 1 hanggang Agosto 10, ay kapuri-puri. Ngunit ano ang mangyayari sa mga nawawalan ng motibasyon kapag patuloy na naantala ang halalan? Higit sa lahat, ang pagpapaliban na ito ay pabor sa mga kasalukuyang nanunungkulan na maaaring hindi nagagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin, umiiwas sa pananagutan o ginagamit ang kanilang mga mapagkukunan sa barangay. Parang ang mga botante ay ninakawan ng pagkakataong baguhin ang kanilang mga pinuno. Fourth, COMELEC's dilemma. Following or leading the law. Nangako ang COMELEC na ipagpatuloy ang kanilang paghahanda kasama na ang pagpaparehistro at pagkuha ng mga materyales. Sa panlabas na ito ay praktikal na pamamahala, ngunit sa mas malalim, tila isinasagawa ng COMELEC ang mga utos sa gitna ng legal na kawalan ng katiyakan, lalo na habang hindi pa napipirmahan ng Pangulo ang batas. Nagdudulot ito ng isyu kung ang isang ahensya ng halalan ay dapat bang asahan ang batas o maghintay ng opisyal na pagpasa bago baguhin ang mga plano. Ang COMELEC ba ay nagiging epektibo o maaga nang nakipagsabuatan? Fifth, governance gap. Who benefits from term extension? Ang pagpapalawig ng termino ng mga lokal na opisyal sa 4 na taon ay maaaring mukhang administratibong tama, ngunit lumikha ito ng mas mahabang puwang sa pananagutan. Maraming opisyal ng barangay ang hindi nagagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin, hindi tumutugon o nasasangkot sa mga lokal na alitan. Ang pagpapahaba ng kanilang panunungkulan ng walang bagong mandato ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong antalahin ang mga reforma, patatagin ang mga alyansa at impluensyahan ang mga susunod na halalan gamit ang mga mapagkukunan ng Estado. Mayroon ding posibilidad na ang pagpapaliban na ito ay maging simula upang isynchronize ang barangay at pambansang halalan sa hinaharap. Isang ideya na matagal nang inilalabas ngunit tinututulan dahil sa mga implikasyon nito sa lokal na otonomiya. Ang isyong ito ay dapat magpakilos sa pagbabantay ng mamamayan. Dapat itanong ng mga mamamayan, ito ba ang huling pagpapaliban o ito ang simula ng isa pang siklo? Ano ang mga pananggalang ang nakalagay upang matiyak na hindi abusuhin ng mga opisyal ng barangay ang kanilang pinalawig na terminos sa opisina? Paano manatiling aktibo ang mga first-time voter at ang mga leader ng kabataan sa gitna ng pagbabago-bagong schedule ng halalan? Dapat hilingin ng mga tao na isabatas ng Kongreso ang mga patakaran kung kailan at bakit maaaring ipagpaliban ang halalan at limitahan ito sa mga pambihira at may makatwirang dahilan. Ito ay higit pa sa isang balita.
ito ay isang sinyalis sa politika. Kung kailangang mantala ang demokrasya, dapat ito ay para sa mga dahilan na malinaw na nabibigyang katwiran at transparent na ipinaliliwanag. Sa isang republika tulad ng Pilipinas, ang halalan ay hindi lamang mga nakatakdang kaganapan. Ito ay mga obligasyong konstitusyonal at pagpapahayag ng soberanya. Ang pagpapaliban ng BSKE ay hindi naman talaga mali, ngunit dapat itong maingat na suriin. Hindi dapat gawing normal at laging nakabase sa interes ng mga tao, hindi sa kapangyarihan. Kung gusto niyong manatiling updated sa lahat ng galaw ng BSKE at mga isyong bayan, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share ang ating video. At tandaan, dito sa EDOX-DC, hindi lang basta balita, konteksto, koneksyon at katotohanan ang aming layunin. Hanggang sa susunod, ito ang EDOX-DC, ang iyong daily deep dive news update. Ingat lagi, Pilipinas!